si Jamal Murray ay mananatili sa Colorado sa pangmatagalan. Dahil ang star point guard ay pumayag sa 4 na taon for $208 million maximum contract extension para manatili sa Denver Nuggets ayon sa maraming ulat. Under the new extension, Murray will reportedly receive $244 million guaranteed over the next 5 years. Ang 27 taong gulang na guard ay pumirma ng 5 taon for $170 million extension with Denver in 2019. Ayon kina Adrian Wojnarowski at Bobby Marks ng ESPN, ang kontrata ni Murray ay magkakaroon ng taunang pagtaas starting in 2025 plus $36 million from the final year of his current deal. The deal will culminate in $57.5 million in the 2028 to 2029 season. Murray was drafted by Denver in 2016 at naging mahalagang player para sa Nuggets sa mga nakaraang season. He has been a starter since 2019. Sa season na ito, Murray averaged a career-high 21.2 points per game, the second highest total on the team behind reigning NBA MVP Nikola Jokic, 4.1 rebounds and 6.5 assists. Murray missed the 2021-22 season while recovering from an ACL tear. Upon returning to play in 2022-23, tinulungan ng Canadian guard ang team na makamit ang NBA championship. Murray was clutch in several games during the Nuggets' 4-1 series victory over the Miami Heat in the NBA Finals, including a 30-point triple-double in Game 3. Kaya, nararapat lang na mabigyan ito ng maximum extension. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, na-miss ng Lakers ang bawat free agent na tinatarget nila ngayong off-season, lalo na ang pagkatalo sa pagkuha kay Klay Thompson sa Mavericks. Hindi natapos ang mga pagkatalong ito matapos magsimula ang free agency. Noong linggo, sumali si Cedi Osman sa Greek team na Panathinaikos na epektibong nagtapos sa kanyang 7 taong karera sa NBA. Matapos ang magandang simula ng kanyang karera, bumaba ang takbo ng laro ni Osman na nagresulta sa Spurs na bitawan ang kanyang mga karapatan. Kahit na ganoon, may mga option pa rin siya ngayong summer, kabilang ang Lakers. Ayon kay Nikola Miloradovic ng Eurohoops, may offer si Osman sa Lakers na sumali sa training camp, ngunit tinanggihan niya ito para pumirma ng kontrata sa Europa. Ayon sa ulat, nakakuha siya ng interes mula sa Los Angeles Lakers na inanyayahan siya para sa isang training camp. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga garantiya tungkol sa paggawa ng roster para sa season, napagpasyahan niyang tumanggi at bumalik sa Europa. Ang reaksyon online tungkol dito ay parang isang mababang punto para sa Lakers ngayong off-season. Ngunit para sa iba, hindi nila nakikita kung paano. May 15 garantisadong kontrata ang Lakers. Kung kaya nilang i-trade ang isa o higit pa upang mag-open ng roster space sa puntong ito, ginawa na sana nila iyon. Ang katotohanang hindi nila ginawa ay nangangahulugang ang roster nila ay malamang na iyon na ang dadalhin nila sa simula ng season. Ibig sabihin, magiging formalidad lang sana ang pagsali ni Osman sa training camp. Mayroon siyang 7 taon ng mga laro na mapapanood ng mga team, kaya ang isang preseason kung saan magkakaroon siya ng limitadong playing time ay hindi magkakapagbago ng anumang bagay sa kanya. Sa halip, tinanggap niya ang isang mas malaking garantisadong bayad upang maglaro sa Europa. Matalinong desisyon ito para sa kanya, lalo na kung titingnan ang kanyang mga averages noong nakaraang season. Sa kabila ng paglalaro sa isang mahinang Spurs team, Osman averages 6.8 points per game, were the lowest of his career since his rookie season. Maaaring may kakaibang aspeto tungkol kay LeBron James na naging malapit kay Osman sa mga unang taon ng kanyang karera. Ngunit hindi nito gagawing mas mahusay na player si Osman o gagawa ng bakanting roster spot para sa Lakers. At sa totoo lang, hindi naging sapat na mahusay si Osman sa loob ng ilang taon para alalahanin ng Lakers ang pagkawala sa kanya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?
Sa kabilang balita naman, si Steph Curry ang kauna-unahang NBA player na nakaabot sa 3,000 career three-pointers. At maliban sa anumang hindi inaasahan, the Warriors superstar will become the first to reach 4,000 during the upcoming 2024-25 season. Sa pagsisimula ng season, Curry's 3,747 career three-pointers, needing 253 from downtown to establish the 4K club. Kung hindi siya makakaliban ng mga laro sa unang ilang buwan ng season at madadala niya ang average of 4.8 made three-pointers per game, he would need 52.7 games or 53 to reach 253. The Warriors' 52nd game of the 2024-25 season is on February 12. Ay laban kina Klay Thompson at sa Dallas Mavericks sa American Airlines Center. Kung mangangailangan pa siya ng isang laro upang maabot ito, ang susunod na laro ng Warriors ay sa Pebrero 13 laban sa Houston Rockets sa Toyota Center. Ang huling laro bago ang NBA All-Star break. During the 2023-24 season, Curry made 252 three-pointers in his first 50 games, Warriors' 53rd game, and made 6 more in his 51st game on February 22nd. Sa puntong iyon, na-miss niya ang 3 laro. Since the 2012-13 season, the only 2 times Curry didn't make at least 253 three-pointers were the 2017-18 season, 212 in 51 games, and the 2019-20 season, 12 in 5 games, na parehong kapwa na apektuhan ng mga injury. Speaking of Curry, si Steph at Klay Thompson ay kabilang sa maraming mga bituin na nanood ng WNBA game sa pagitan ng Las Vegas Aces at New York Liberty sa Barclays Center nitong araw. Ang former teammate sa Warriors ay nagpa-picture kasama ang iba pang mga celebrity at nagbahagi pa ng nakakatawang eksena. Sa isang punto, napansin ni Curry na kasama ni Thompson ang bago niyang teammate sa Dallas Mavericks na si Derek Lively, na nagdulot ng reaksyon kay Curry na parang nadidismaya siya sa kanyang nakita. Nasa New York na sina Curry at Thompson sa loob ng ilang araw, kung saan nasaksihan ng 4 na time na NBA champions ang US Open Tennis Tournament kasama ang iba pang mga aktibidad. Bagamat magkaibang dumating sina Curry at Thompson sa laro ng Aces Liberty, nagkita rin sila kalaunan. Bagaman hindi na sila teammate, matapos sumali si Thompson sa Mavericks noong Hulyo, mananatiling magkapatid ang Splash Brothers kahit natapusin nila ang kanilang NBA careers bilang magkalaban. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.